Ola from Barcelona. Bakit ako naka full glam makeup pa kung magdi-deliver lang ng longganisa? Wait lang, kumalma ka. Today malalaman nyo na kung ilan nga bang pinato yung longganisang in-order ng ka-video call ko kanina. 1,000 nga ba? Ang tanong ng iba. Sabi ko pang personal consumption at para may stock siya hanggang winter. May sumagot pa ng 5,000. Ginawa nyo namang stock pang apocalypse yan? Bago nyo malaman kung bakit todo makeup ako ay magtatrabaho muna tayo. Inagahan na nga namin kasi palagi na lang kami nakaka-encounter ng traffic o aksidente papunta sa lungsod ng Barcelona. At isang sunog na kotse nga today ang aming nadaanan. Sana okay lang mga sakay dyan. Sobrang init nga pala ng panahon. Mukhang di tatagal ang makeup ko ng maghapon. Andito na nga tayo sa shop ni Ate Jane, ang Asia Food Barcelona, para mag-deliver ng chorizo Filipino. Naghahanap nga pala ako ng ibab dito para ma-perfect ko ng leche plan ko. Dumating na rin sa wakas ang sasagot sa katanungan nyo. Si Ate Charlene kasama ang kanyang napakagandang anak at supportive na asawa na magbibitbit ang kanyang pinatuyong longganisa. Nagtsikahan muna kami at itunuloy na lang ang kwentuhan sa labas dahil sagabal kami doon sa loob ng tindahan. Ngayon ko lang nakitang stress si Ate Jane. Gusto doon nyo kasi mag-uwi ng chorizo Filipino sa Pilipinas pero inubos nyo na. Sir, na taga... Na-stress. Na-stress si Ate. Tinanggal ko na. Binigay ko na kanina. Sabi pa dito, ate, baka may... At ayan na nga, 40 pesos ang binili ni Ate Charlene. Tumama ka na sana kaya lang bumalik siya kinabukasan. Ilan naman sa tingin nyo ang dinagdag niya? Mamaya ko na sasabihin yan. Kasi kailangan na nating umalis at baka malit naman tayo doon sa event kung saan kaming pamilya inaimbitahan. Eto nga palang skincare ni Chef Jaume, moisturizer na spray lang. Ako na nag-aalaga sa balat niya, tinatamad daw kasi siya. Nakakatawa panoorin yung mga kababayan natin dito oh. Hihintayin ko sanang may makashoot kaya lang baka malate na ako. Pupunta tayo sa Philippines Consulate General ng Barcelona. Medyo kinakabahan ng konti itong anak kong si Julia. Kaya kahit sa kotse kanina ay nagpa-practice siya. Naimbitahan kami magbasa ng tula para sa buwan ng wika. Nagpapasalamat ako na naimbitahan kami. Gusto ko rin talaga makilala ng mga anak ko yung iba't ibang wikang Pilipino. Sa pinto pa lang ay welcome na ang lahat ng aming Consul General na si Ma'am Maria Teresa SM Lazaro. Kasama si Sir Bernard ang lahat ng mga officers dito. Nakakatuwa na napaka-active ng aming Philippine Consulate General ng Barcelona. Nag-e-effort talaga sila taon-taon na gumawa ng mga ganitong pagtitipon. Hindi lang para sa mga Pilipino pero para na rin sa ibang lahi. Kaya maimbitahan ako dito at masaksihan na pagbigay nila ng malaking importansya sa wika natin at kultura ay nakaka-proud naman talaga. Isang malaking achievement din ito para sa akin. Ang galing magtago ni ate hindi talaga siya kita. Joke lang, na-distract ako ng konti pero ang mensahe ng aming Consul General ay hiyakatin ng second and third generation Filipino sa Barcelona na panatilihin ang connection sa kanilang heritage at kultura kasama ng wika ng kanilang mga magulang. Dito ibinigyan nila kami ng app na pwedeng gamitin para sa pagtuturo sa aming mga anak. Isang online diksyonaryo. Iwan ko na lang sa caption at comment section, interesado din kayo. Dito narinig ng mga anak ko at asawa kong 4 na wika sa Pilipinas. Ang Ilocano, Bicolano, Cebuano at Tagalog. Ang gagaling lahat nilang tumula dyan. Sunundan din ito ng isang kanta nagpatayo sa balahibo ko, ang isang lahi. Eto, pakinggan nyo. Sundan mo ng tanaw ang buhay. Mundo ay punan mo ng saya at gawing makulay. Ako lang yan, huwag kayong malilito. Char. O eto, seryoso na. Di narinig ano nga pang halaga. Ang galing, no? Tutula na lang siguro ako. Kasama si Julia ang panganay ko ay pinunganahan namin ng pagbasa sa sikat na tula ng ating pambansang bayani. Paningang hilan ni Julia sa palda ko sa sobrang kaba niya dito. First time niya kasing tutula tapos Tagalog pa. Sobrang proud ako sa kanya kahit wala siyang masyadong nasabi. Na-practice niya kasi dito ang pagharap niya sa tao na isa rin sa kahinaan ko. Lilipat nga po pala ng opisina ng ating Philippines Consulate General ng Barcelona. Kaya makakatulong sa inyo itong bagong WhatsApp group nila kung saan malalaman nyo ang mga kaganapan at kung saan sila lilipat. Mga events, balita, at mga bagay na pwedeng makatulong sa ating mga kababayan na naninirahan dito sa Spain. Nabulol ako dun Meron din silang Facebook page at Instagram sa mga hindi nakakaalam. Tinapos ng pagdiriwang ng panitikan sa mga wika ng Pilipinas na may masarap na merienda. Nagkaroon kami ng konting salo-salo at kwentuhan. Merong corned beef pandesal, ice candy na gawa sa melon at gulaman. Syempre, di ko pinalagpas yan. Salamat po talaga. Natuto na kami, nabusog pa. Kinabukasan habang kami nagtitingin-tingin ng mga gamit sa bahay, nag-text na si Ate Jane. Bumalik daw si Ate Charlene. Nahiya pa daw at baka maubos, kaya 20 lang ang kinuha. So, ang total lang dread yung ganisa para sa kanya is 60. Sa i-release namin online store na lang daw siya ulit to order kapag naubos na. Salamat Ate Charlene sa suporta. So, hanggang dito na lang muna ang kwento ko. Hanggang sa susunod. Adios!